Pag-usapan natin ngayon isang malungkot na balita. Nakakabahala lang eh. Itong si Congressman Richard Gomez, may kaso na isinampa sa kanya bago lang. Related ba ito sa pagsasalita niya sa Quadcom at pagdepensa niya sa war on drugs ni PRRD? Yun ang pag-usapan natin mamaya. Ito, may napanood akong vlog ni Jojo Di Guzman. Salamat Jojo, ang galing mong mag-research. So, i-share ko yung kaso as researched by Jojo Di Guzman. Dito ininaghain ang kasong conspiracy for grave coercion at grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP-CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan sa Tabango Leyte na si Albert Murilla sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez. Ayon sa complainant, pinuntahan siya ng mga tauhan ng CIDG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Sing Veloso na umunay mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak ni Darlito na si Aida Nunez ay inanok rin ng 1 milyon at 5 milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit saka inagay na mastermind ng dating kongresista. Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay magagaling daw kay Congressman Gomez, kung saan ang abogadong si Attorney Rem Beryl Veloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio Veloso ang kukontak sa kanila para sa pagkasagawa ng affidavit. Dahil umano sa takot, nagpatulong si Darlito sa kapitan para magsampa ng kaso, kung saan 10 taon naman ng PADG ang magtataka ka kasi Coercion and grave threat. Isinampa ng isang kapitan na binigyan ng special power of attorney ng totoong complainant. Okay? So, hindi kaya ito related doon sa pagsasalita ni Congressman Gomez sa Quadcom? I-review lang natin yung yung statements ni panoorin natin Tata. Against the fight, with the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord na sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa, tumigil ka na. Ay babarilig ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they are told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war. so yan po So, yan po, nag-iisa po si Congressman Gomez na nagpahayag ng suporta sa drug war doon sa Quadcom. Hindi kaya ito, tanong lang. Hinala, walang direct evidence na magsasabi na hindi kaya ito warning na tumahimik ka. Pag hindi ka tumahimik, ito, sample. Hindi kaya ganun? Tanong lang naman. So, coincidence kaya yun na bigla na lang pinatungan ng kaso. Anyway, grave threat, coercion, hindi naman mabigat na kaso, kailan may kaso pa rin. So, nakakalungkot po ang mga ganitong pangyayari kung sino pa yung nagsasabi ng totoo. Parang siya pa ang nagiging masama. Hindi po natin alam kung ano talaga ang tunay na pangyayari doon sa Leyte. Kaya lang hindi mo maiwasan na mapaisip ng ganito eh.
ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? I-relate na lang din natin sa ayuda. Yung mga sentiments ng karamihan. Yung nagtratrabaho, bubuhisan. O kaya, yung mga nagpapakahirap sa hinuhuli. Patakbo-takbo, ganun. Tapos yung mga ayaw magtrabaho, ayun, binibigyan ng ayuda. Paulit-ulit. Na to a point na nagiging tamad na ang karamihan dahil wala na, hindi mo na kailangan magtrabaho dahil sa dami ng ayuda ngayon. Member ka ng 4Ps. Makakakuha ka sa IX. Makakakuha sa AKAP, makakakuha sa card. Ang daming pwedeng mapagkunan ng ayuda. Kaya tuloy, discourage yung mga nagtatrabaho. Sample lang yan, itong mga pangyayari. Balik tayo sa droga. Bago lang na balita, October 24, itong balita ng abogado.com, mismong Malacanang complex, nandun na may ni-raid doon na drug den. Nakaka-alarma na ang tapang naman, kapitbahay lang ng Malacanang, stones throw away. Doon na. In fairness, magaling ang NBI at sinapahan pa ng PSG, nandun na pala isang drug den tabi ng Malacanang. So, ano itong nangyayari sa ating bansa ngayon? Ano ba yung approach ng ating gobyerno? Magkaiba kasi ng approach . Itong approach ngayon is more on compassion. Ang focus is on rehabilitation. Hindi masyado sa yung law enforcement. Paano daw matulungan yung mga drug addicts para makabalik sila sa sosyedad na maging productive members of society. Yan ang focus. Kaya lang yung panghuhuli, hindi masyado. So, yun, compassionate approach. Okay lang sana kung it's working well. Kaya lang, ano nang nangyari? Bumubuti ba ang kalagayan ng drug problem natin? O ano? May post ng isang retired general, si General Romeo Pocis. Sabi niya, kung totoo yung revelation sa Quadcom na even senior police officers, generals, nasasangkot na sa nagiging protector na ng syndicates, drug trade, wala na. Palala na ng palala. Baka, sabi ni General Pocis, darating ang panahon, the soldier will arise. Babangon ang sundalo, meaning the AFP. Babangon at the soldier will protect the people. Yung i-uphold ng sundalo yung kapakanan ng taong bayan kasi iba na ang nangyayari sa ating bansa. Birin mo yan, yung akusasyon ni Police Colonel Espinido, the PNP, biggest syndicate crime groups in the country. Mabigat yun. Although, Puera de los Benos, I still believe na mas marami ang matitinong kapulisan. Although may involved na di naman kasi pare-pares ng tao. May involved na matataas na opisyal ng gobyerno. Hindi lang gobyerno, PNP. Even PDEA is parang nalilink na rin. According yung lumabas sa Quadcom, yung dalawang ahensya, PNP and PDEA, medyo nagkakaroon na ng question mark. So,
Dito na po, nakakalungkot. Mabuhay ka, Congressman Richard Gomez. Ituloy mo lang ang iyong ginagawa. Ang taong bayan nasa likod mo.